Iniulat na nagbanta umano ang isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs laban sa at sinabi na makakatikim umano ang mga kapag hindi inalis ang mga barko nito sa Shoal. Sinabi ni Wang Wenbin na dapat alisin ng gobyerno ang mga Coast Guard at Navy ships nito dahil labag umano sa batas ng China ang presensya ng mga foreign vessels sa lugar, lalong-lalo na kung wala itong pahintulot mula sa Chinese government. Binigyang diin ni Wang Wenbin na wala umanong karapatan ang government na magpadala ng mga military vessel sa Renai Jiao o kilala bilang Ayungin Shoal dahil wala umanong jurisdiksyon ang sa nasabing lugar. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang mayroong legal na karapatan sa Ayungin Shoal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ang lugar ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Iniulat ito matapos binatikos ng Embahada ng Australia at Estados Unidos ang ginawang mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang paggamit ng Coast Guard nito laban sa isang Philippine vessel na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag na nawagan si Australian Ambassador to the Philippines He Kyung-yu sa komunistang bansa na respetuhin at igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi niya na ang Australia ay nababahala sa mapanganib na aksyon ng China, kabilang ang paggamit ng water cannon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at idinagdag niya ng paggalang sa international na batas, lalo na ang UNCLOS ay kinakailangan para mapanatili ang international na kapayapaan at seguridad. Kinastigo din ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang patuloy na panghaharas ng People's Republic of China at muling iginiit ng Washington ay patuloy na susuportahan ang Manila para mapanatili ang isang free at open na Indo-Pacific. Sinabi niya na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China, matagumpay na nakumpleto ang ginawang resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre na kung saan ay nasa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas, at ang Manila at Washington ay maninindigan bilang magkaibigan, partner at kaalyado sa Indo-Pacific. Ang mga opisyal ng Japan at United Kingdom sa Manila ay nagpahayag din ng pagtutol sa mga aksyon na nagpapataas ng tensyon at nag-undermine sa kapayapaan sa West Philippine Sea, at nagbanta ng anumang panghaharas ay agad nilang kokontrahin. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalunang karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikapapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy, kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China ng Estados Unidos ay walang karapatan
na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas, at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang regular na press briefing na Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatang makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high-profile na komprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Shoal, na kung saan ay matatagpuan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni US President sa isang talumpati sa White House ng commitment ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag, at ito ay matapos inakusahan ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganib na maneuver sa West Philippine Sea. Sinabi sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Filipino aircraft, vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas. Nagkasundo kamakailan ang Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty. Partikular na sinabi sa bagong guidelines na mutual defense commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea.